Magandang gabi! Ako po si Marian Enriquez. Ako naman po si Von Belinario. At kami ang inyong makakasama dito sa programa Kung saan bida ang kabataang Pinoy. Ito ang Forever Young! Kamusta naman, Bon? Kamusta ang iyong naging weekend ngayon? Ayan, okay naman ako, Marian. Nakapagpahinga naman ako ng maayos. Ikaw, kamusta naman yung pagpunta mo sa beach? Balita ko nag-Boracay kayo ng isang weekend. Super saya. Kasi iba yung kasama ko rin, mga kaibigan ko nung college. Ngayon lang kami nagtipon-tipon, parang reunion na rin namin yun. Kasi pangarap talaga namin mag-beach. Ngayon, natuloy na sa wakas. Ay naku, ako naman, nag-rest lang ako sa bahay. Ayun, nagluto ako ng mga favorite namin putahe, like maha, menudo. Tapos ayun, nag-general cleaning na rin. Dahil naku, feeling ko medyo madumi na rin yung bahay, so nag-general cleaning kami. So, ito na naman, another edition na naman ng Forever Young. Alam mo, dapat sa susunod siguro, magdala ka naman dito ng mga lutuing bahay mo para matikman naman ng staff and crew ng Forever Young. Ay nako, yung mga staff natin, nag-aano na. Mamaya, sige, next episode, dadala na ako ng maha, pinagmamalaki kong maha. Papatikin mo na sa inyo. Papatikin mo na sa inyong partner, pati yung mga audience natin dito sa studio, gusto rin daw nila matikman yung, kasi yan si Von, hindi nyo na itatanong, magaling na chef yan. Actually, dapat mag-culinary arts yan, pero alam mo yun, mas ginusto niya talaga yung media. Frustrated culinary artist. Ayan. Wow. Frustrated chef. Ayun, yun na lang yun. Dahil dyan, sa nakakatakam na usapan natin, puro pagkain. Alam ko naman, lahat sa inyo, ito, pag binanggit itong topic na to, itong story ito, lahat matutuon yung attention nyo. Ano ba yung topic na yan yung sinasabi mo, partner? Na parang medyo parang ready na akong pag-usapan natin yan eh. Ano nga ba yan? Kung pagdating sa pagkain, masasabi mo na, ayan, gusto ko to, ayan, gusto ko yan. Meron sa totoong buhay, masasabi mo na, eto ang first love ko. Tumpak, dahil ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay tungkol sa First love. Ayan. Okay, ano ba yung first love na yan? Nako, ewan ko ba partner, kasi tanda ko yung first love na yan, dinefine yan sa akin nung elementary pa lang tayo. Tanda mo yung mga autographs. Oo. Tapos parang maglilista ka, i-fill out mo. Tapos parang define what is love or what is first love. Ang lagi kong sagot nung dati, yung kanta ni Jamie Rivera na love is all that matters and love is like a mystery. Love is like a rosary that is full of mysteries. So feeling ko, ganun yung definition ko ng first love or ng love nung bata pa ako. Eh, ikaw ba? Kamusta yung definition mo ng first love? Ako simple lang naman talaga yung definition ko ng love eh. Love is in the air. Ewan ko. Ngayon, parang sa'yo ko na narinig yung definition na yan. Love is in the air. Oh, parang hindi masyadong common. Ay, hindi siya masyadong gamit na gamit kahit sa movies. Hindi masyadong gamit na gamit yan. Kasi hindi, di ba? Totoo naman eh. Makikita mo, hindi mo makikita, mararamdaman mo eh. Para yung hangin, air, di ba? Nararamdaman mo siya, hindi mo siya nakikita. Kaya ang pagmamahal, parang hangin. Hindi naman parang hangin. Pero masasabi mo yung pagmamahal, nandyan lang yan. Mararamdaman mo lang yan. Okay. Dahil nabanggit mo na rin na nararamdaman mo ang pagmamahal. Ayan. O yan, ikwento mo na yung experience mo sa first love mo. Siyempre, girls first. O unahin mo. Ano nga ba yung first love mo? Kasi, nung mga grade 3 ako. Grade 3 ka? Ano yung 7 years old, 8 years old? Kasi masasabi natin, kailangan natin i-define yung love, di ba? Kasi ang love, masasabi natin, ay, ito first love ko, pero hindi. Puppy love yung iba eh. Pag elementary kasi nasabi nila, ito first love ko siya, pero hindi nila naiisip kung ano ba talaga, anong love to. Puppy love lang ba? Pero sa sitwasyon mo ng elementary ka, how do you define that feeling? Wala, hindi seryoso eh. Pero pag sinabi kong first love ngayon sa edad natin ngayon, ng mga forever young, ang first love para sa akin, kung yung tipong seryoso ka na, matured ka siguro habang nandun ka sa relasyon na yun. Or kung hindi ka pa matured, yun yung relasyon na nandun ka, nasa stage ka na gusto mong matutunan lahat na after siguro mo dito sa relasyon to, alam mo sa sarili mo, proud ka na kung ano man yung kalabasan, may natutunan ka. Pero ako naman, kabaliktaran niya sa sinabi mo, parang more on one-sided love kasi yung akin eh.
Kasi parang ang nangyari sa akin noon, ewan ko, di ako naniniwala na kailangan mo pumasok sa isang relasyon para mapatunayan yung mahal yung isa't isa. Diba? Ang lalim naman yan! Partner, ang lalim. Parang may pinaghuhugutan lang naman po yung partner ko. Hindi. Parang ibig sabihin na, kahit halimbawa ako, naramdaman ko to sa'yo, na love kita, kahit hindi mo i-reciprocate yun, okay lang sa akin. And yun yung una kong naramdaman. Yun yung naramdaman ko siya sa first love ko way back in 3rd year high school. Third year high school, super. So, hindi, kung tuloy ganun sinabi mo, syempre nung mga elementary years natin, may mga crush tayo. Pero diba, pagdating natin ng high school, mas doon nag-nurture yung pagiging mature natin. So yun, when I was in 3rd year, doon ko na-realize na itong taong to, siya yung first love ko. Yan, and nagtagal siya ng almost 4 years bago nawala. So, diba, ang tagal. Doon mo na-realize na talagang first love na. Oo, parang, oh my God, totoo talagang first love ko siya. Kasi hanggang ngayon hindi ko siya makalimutan. Ako may love ng partner ko. Well, actually, kasi ako, nasabi kong first love talaga, college na. Oh! Yeah, yun yung masasabi kong love na. Pero, okay. Ayan. So, partner, kasi ganito, sa pagbabalik natin, dito, may madidiscuss na natin kung ano-ano nga ba yung mga problema na i-encounter ng bawat isa sa atin pagdating sa pag-ibig. Pero bago tayo pumasok sa commercial gap, syempre sa mga gustong sumangguni sa amin, just text forever, yes, space young, space your name, and space your question, at saan isi-send partner? And send it to 5555. So yun lang po, just send forever space young and your name, and then of course the question, and send to 5555. So open yan sa lahat ng network. So kahit ano man network mo, send mo lang yan sa 5555. For sure, babasahin namin yan. At pipili kami ng magandang question of the night. Okay, partner. So, magbabalik po kami muli para sa Forever Young. Yes, nagbabalik po kami dito sa Forever Young. O yan. So, partner, bago tayo nag-break, no, pinag-usapan natin kung ano nga ba yung first love, paano natin to define, and ano nga pala yung mga experiences natin, kung kailan natin to unang na-feel. Ano, partner? So, nag-segue ka rin na sa ating pagbabalik, which is ito nga, pag-uusapan natin yung mga pinagdadaanang problema kapag pumasok ka na sa isang relationship. Eto, partner, may tatanong lang ako sa'yo. Go, tanong lang. Kadalasan tanong kasi to, no? Ano ba sa tingin mo, para sa'yo, sa isang relasyon, ano ang pinaka-importante factor na sa tingin mo dapat na nandun? Yung pinaka? Ako although hindi pa ako pumapasok sa isang relasyon, masasabi ko ng pinaka-importanting factor talaga siguro is yung love. Yeah. Hindi. Pero aside from that, siguro papasok na dyan yung is it time, understanding? No, ako pinaka-importante talaga sa akin pag pumapasok ka sa isang relasyon ay yung trust. Trust? Para sa'yo trust? Para kasi for me, yung trust, it's, parang, it will define all the matters na na-involve sa isang relationship. Alam mo, yung parang pag may tiwala ka, dyan na yung papasok yung mahal mo itong taong to. Pag may tiwala ka, mararamdaman mo na hindi ka niya niloloko at hindi mo siya lolokohin. So parang it revolves around the thing, yung trust. O ikaw ba? Trust. Ikaw, kasi since you've been in a relationship before, yeah, paano kasi, ba masasabi na anong pinaka-importanting factor sa isang relationship? Well, para sa akin kasi, sa tingin ko hindi naman dahil sa communication major ako kaya napili ko to. Pero hindi, para sa akin, feeling ko yung pag-uusap talaga yung communication nyo. Constant communication. Yeah, constant communication. Yun yung sa tingin ko. Kasi as long as you have communication, parang nabibuild yung trust nyo. Nagkakaunawaan ka nyo. There is understanding. The trust is there. And of course, even though if you're not seeing each other na madalas, nagkakaroon kayo ng time pa rin for each other.
parang yun yung magsisibing bridge sa inyo kahit saan man kayo, diba? Kahit anumang medium yan, mapa text, mapa FB, mapa Skype, o kahit simpleng letter sending, diba? So, tama ka dyan, you have a point. Communication is really, really important. So, partner, meron na palang nag-text dito. Ayan, this just in. Ayan, okay. May nag-text dito para galing kay? Okay, basahin natin. Nag-text si JR ng Anonas, Quezon City. Ito yung tanong niya para sa ating partner. Paano ko po sasabihing mahal ko ang isang tao na matagal ko nang kinikimkim? Kasi po, may gusto rin naman siya sa akin. Aba, natatakot po kasi ako sa mga pwedeng mangyari. Yan, galing yan kay JR ng Anonas, Quezon City. Ang hirap parang. Ang hirap naman, no? Kasi ako pag may nararamdaman akong something sa sarili ko, tapos alam mo na may mga bagay na pwede mong sabihin o hindi, yung naninimbang ka ng sitwasyon, parang ang hirap din. So, parang nakaka-relate din ako sa sinasabi ni JR. Pero ikaw, partner, what can you say about his question? Kasi para sa akin kasi kung totoong mahal mo yung isang tao, di ba? Ako, kasi pag naging love na dyan mag-outburst talaga yan. Wala mangyayari talaga kung kikimkimin mo yan. Di ba sabi nila, pag mahal mo ang isang tao, lahat gagawin mo para makasama mo siya. And first point, or first step, para makasama mo siya, isabihin mo na. Ipaalam mo sa kanya. Ipaalam mo sa kanya na mahal mo siya. Tama kasi JR, alam mo, kung patuloy mo lang kikimkimin niya na one way lang one way. Siya lang yung may gusto sa'yo. At alam mo yun, aware ka kasi siguro pinaparamdam na sa'yo yun. Ikaw, hindi mo pinaparamdam sa kanya at hindi mo sinasabi sa kanya. So, paano magkakaroon ng connection, diba? Anong mangyayari? So, parang tama ka dun, partner. Sabihin mo, ipaalam mo. Tama. Kasi, walang mangyayari, JR. Alam mo kung ako sa'yo, huwag mo nga hayaan na mawala na lang siya. Yung sinasabi mong mahal mo, nang ganun-ganun na lang, nang hindi mo man lang pinaglaban. At hindi mo nasabi na mahal mo siya. Kasi, ewan ko for me, may kasabihan nga tayo na action speaks louder than words. Pero ako hindi. Parang iba pa rin yung pag sinabi mo eh. Kasi halimbawa ikaw, pinapakitaan kita ng nag-care ako sa'yo, kung ano mang bagay. Pero baka iba yung i-mean mo, iba yung ipakahulugan mo sa gusto kong ipakahulugan. So, diba, parang, ito, I care for you. Pero, iba yung iisipin mo, parang, siguro we're just friends. So, iba pa rin na, I care for you, and then, sasabihin mo, parang, tatapatan mo ng actions, yung sasabihin mo, and at the same time, yung sasabihin mo, tatapatan mo ng action. Say what you mean and mean what you say. Exactly. So yan, JR. Kung ako sa'yo, habang may time pa kayo for each other, at alam mo habang andyan pa siya, grab the opportunity to say what you really want to say sa taong yan. Kasi you'll never know diba? Until she's gone. Oo. Huwag mo sasabihin na, kasi lagi naman, lalo yung mga matatanda sasabihin nila, nasa huli yung pagsisisi. Huwag mong hayaang humantong ka sa sitwasyong yon. Hintayin na, sayang. Diba? Sayang kasi, sayang, bakit hindi kita niligawan? Wag mong kakanta. Sana hindi mo makanta yung linyang yun na kinanta lang ni partner. Dahil nakikita ko naman, nararamdaman ko naman sa text niya na sincere din siya. Kasi gusto mo Oo. Ewan ko ba kung anong meron sa'yo. Siguro may mga humahadlang. Siguro ganun. Ganun yung point niya. May humahadlang, may ayaw siyang masaktan, may ayaw siyang masagasaan. Pero alam mo, JR, wala makakatulong sa'yo kundi ikaw lang. Despite all those hindrances, you have to say it. Yeah. Okay. Dahil dyan, partner, mag-break muna tayo. So, magbabalik muna dito sa Forever Young.